isang maulan na umaga, nanggigising po kami ngayon sa inyo mga igan. Kaya narito na po ang pinakahintay ng mga magulang at mga estudyante dyan ng announcement mula sa DepEd. Suspendido na po ang klase sa preschool, elementary at high school, sa private and public school sa buong Metro Manila ngayong araw. Ayon po yan kay DepEd NCR Director Elena Ruiz. Inuulit po namin dahil sa malakas sa busang ulan ngayon, suspended na all levels ang klase sa preschool, elementary at high school, public and private dito sa Metro Manila o National Capital Region. Ayon kay Director Ruiz, resulta yan ng kanilang pagpulong sa pag-asa at inaasahan pa raw ang maulan na lagay ng panahon ngayong araw. Igan, may pasok ba? Wala ka, announce nga lang. Oo, all levels, Metro Manila, walang pasok. Okay, nasa linya natin si Dr. Elena Ruiz ng DepEd NCR. Director Ruiz, good morning. Good morning po. Opo. Okay, kayo na po mag-announce. Kahit na in-announce na namin, kailangan kulitin natin sila. Go ahead po, Director. Okay, magandang umaga po sa ating mga magulang, mag-aaral at mga guro sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan, sa lahat ng antas. Dahil sa maghapong pagulan at magdamag na pagulan at ang pinipredict pa na maghapong pa rin pagulan sa araw na ito, minabuti namin sa kapakanan ng mga bata na susundin ang klase sa araw na ito sa lahat ng antas, publiko-pribado, antas sila preschool, elementary at secondary. Yun po ating announcement. Okay, preschool, elementary at high school, suspended po ngayong araw. Ayan. National Capital Region. Okay, ito yung mga special declaration po dahil wala naman pong storm warning signal no, Director? Wala po, kaya lang ay inano natin yung mga pagbaha. Ayaw natin na palabasin ang bata natin ngayon at may pauwi natin pag mataas ng baha. Problema ko, magtatanong yung mga karatig bayan naman ng Metro Manila. Kagaya po ng Rizal, nakakatanggap kami na medyo matindi rin po ang pagulan. Laguna, Cavite, Batangas. Kaya lang si Director NCR Kailangan tanong natin sa DepEd. Salamat po, Director. Maraming salamat po. Salamat po. Okay, maraming salamat si Director Elena Ruiz, DepEd NCR Director. Mamaya alamin natin yung mga karatig bayan. Kasi NCR lang ang pwedeng sagutin itong si Director. Narito na ang iba pang malaking balita sa mga ito sa ating top hirit. Base po sa pinakauling weather forecast ng pag-asa kaninang alas 4 ng madaling araw, mayroon pa ring low pressure area o LPA na nasa 70 kilometro sa kanluran, hilagang kanluran ng Metro Manila at nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Dahil dyan, maasahan pa rin natin kalat-kalat na pag-ulan sa northern at central Luzon at western section ng southern Luzon at kasama po itong Metro Manila. Mag-ingat din daw sa posibleng flash flood at landslides at iba pang bahagi ng bansa ay makakaranas din po ng maulap na papawirin na may pag-ulan. At ngayon wala na naman tigil ang pagbuhos ng ulan, binabantayan po ng mga otoridad ang level ng tubig. Siyempre, dyan po sa Marikina River para wala nang gulatang mangyayari tulad noong Bagyong Ondoy. Kaya narito alamin natin kay Victoria Tulad, kagabi pa po siya nagbabantay dyan sa level ng tubig sa Marikina River. Victoria? Igang isa ang tama ng Marikina sa direktang maapektuhan sakaling umapaw ang Marikina River. Dahil dito, 24 oras daw ang pagbabantay ng mga opisyal ng barangay para matiyak ang kaligtasan ng lahat. Tiniyak din na handa ang mga gagamitin para sa operasyon at mga lugar kung saan ililikas ang mga residente sa sandaling tumaas ang tubig. Ayon kay Alfredo Bacton, desk officer ng barangay, bahagyang tumaas ang level ng tubig sa ilog kahapon dahil sa walang tigil na pag-uulan. Pero tiniyak pa rin niya na malayo pa ito sa critical level o malayo pa sa critical level ang tubig. Igan? Yung level pakiulit, Victoria? Bahagyang tumaas yung level ng tubig sa Marikina River Igan kahapon dahil sa pag-uulan pero malayo pa raw ito sa critical level na level 10. So wala pang paglilikas? Wala pang ginagawang paglilikas sa ngayon, Igan. Okay, maraming salamat, Victoria Tulad. At para sa iba pang detalye tungkol sa ganyan panahon ngayong umaga, narito po si Sunny Paharilla, ang isa po sa mga weather forecaster. Good morning, Sunny. Yes, good morning, Igan. At ito nga po yung ating kalagayan ng panahon na magiging ganun pa rin ang ating senaryo sa naging kalagayan po kahapon. Ang ating pong kasing low pressure area na ating monitor ay bahagya lamang po siyang gumalaw.
in a matter of 12 hours, ito po ay gumalaw lamang ng about 120 kilometers. Mabagal. Tumatakbo po actually ng around 9 kilometers per hour. Oo. So, nasan siya ngayon? Ito po ay actually nasa vicinity ng Subic Bay. Okay. Dito po sa may Olonga po, at ito ay nasa layong 70 kilometers nga sa dito sa malapit po sa dito sa western side po ng ng Metro Manila. At kung sa iba ito po ay papuntang northwest actually. Ito ay lalabas ng pupunta po ng open sea ng South China Sea, at inaasahan natin na within today ay ma-upgrade po ito o kaya ilalakas into a tropical depression. Okay, pero kung magiging tropical depression man yan, nasa labas na siya ng Pilipinas, tama ba? Nasa labas po ng ating kalupaan, pero napasok pa rin po sa ating Philippine Area of Responsibility. At kung magiging tropical depression, may pangalan kayo. Opo, Dodong po ang tawag natin. Dodong? Pumasok at maging Nagulat lang po ako. mabubukong isang bagyo. Okay. So ngayon, ano po inaasahan na lagay ng panahon dito sa Metro Manila? Magiging maulan po sa maghapon. Opo, ngayon at hanggang bukas, inaasahan po natin na magiging maulan dahil ang paggala po nitong ating low pressure na ating minamanmanan at kung mag-intensify nga ito tropical depression, ito ay gigilid lamang ng western side po ng Mainland Luzon at lalabas pa puntang south ng Taiwan bukas po, at ito ay magpapaibayo o magpapalakas naman ng ating pinagmumula ng ating southeast monsoon. Yung habagat ba nakaka-epekto dito? So far sa ngayon kasi medyo mahina yung ating habagat. Yung talagang nagpapaulan ngayon ay ito lamang LPA. direct sirkulasyon itong ating low pressure area. Okay. Sani, salamat. Salamat din po, Igan. Sani Paharilla, weather forecast ng Pag-asa. Well, Dodong. medyo okay kung Dodong kasi pauwi na agad yan. Di ba? Takot sa asawa yan eh. Ganun. Si Dodong. Asa si Dodong? Wala rito? Meron pa isang dodong dito eh. Pero kahit ganun yung matindi yun, yung bugso niya. Apektado pa rin tayo lahat pag umuwi yun. Bumabagal kung walang panggas ang motor. Ayan, ako. Pero ingat-ingat mga... Mabagal. Ingat mga kapuso dahil maghapon na nga nag-uulan. Ang alam ko, papasok pa lang ako kahapon ng madaling araw, umuulan na tuloy-tuloy hanggang ngayon. Kaya ingat-ingat po. At dahil sa malakas na buhos ng ulan, isang bata ang tinangay ng agos sa isang spillway sa barangay Sampaga, Batangas City. Kwento ng mga nakakita sa bata, pinipilit sanang kunin ng 10 taong gulang na batang si Ken Banaag ang kanyang tsinelas na tinangay ng tubig sa spillway. At dahil dito, tinangay siya ng malakas na agos ng tubig. Sa ngayon ay patuloy pa rin pinaghahanap ang bata. Bukod pa riyan, 4 na barangay sa Batangas City ang lubog na po sa baha. Ang ilang residente naman sa Tierra Verde Subdivision agad na lumikas dahil sa pangambang tumaas ang baha. At dahil sa pag-ulan, nakaalerto na ang lokal na pamahalaan ng Batangas, nakahanda na rin ang ilang rescue equipment, relief goods at evacuation centers. Idineklara na rin ng local government ng Batangas City na walang klase sa lahat ng antas ngayong araw sa kanilang lungsod. Samantala, dahil naman sa pagbaha at landslide, isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng President Rojas sa North Cotabato. Batay sa ulat ng Municipal Agriculture Office, aabot sa mahigit 29 million pesos ang pinsala. Sa pananim, infrastruktura at livestock ang napinsala doon. May naiulat din na 9 na bahay ang nasira dahil sa pagguho ng lupa. Sa Baler, Aurora naman, may ilang naitala ring pagguho ng lupa sa isang barangay doon. Aktual pang nakunan ang pagbagsak ng mga bato sa kalsada. Kaya naman, para hindi magdulot ng perwisyo sa mga biyahe, agad pinagtulong-tulungan ng mga residente ang mabuhat ang mga tipak ng bato na nakaharang sa daan. Lubog din sa bahang ilang bahay dahil sa pagtaas ng tubig sa ilog. Kinansila rin ang nakatakdasa ng programa para sa pagpapasinaya ng kauna-unahang Marine Protected Area sa Baler. Mabigat yan. Oo. Pagtutulong. Oo, yung ganyan. Solid yan eh. Solid na bato. At gayon walang tigil ang mga pag-ulan, pinaka-apektado talaga mga estudyante na nagiging pahirapan po yung pag-commute nila para makarating at makauwi sa kanilang mga tahanan. Kahapon po, yung mga estudyante pauwi na mula sa Batasan High School nahirapang kumuha